Hello guys, nagluto pala kami ngayon ng ginataang langka. Saktong-sakto naman ito sa panahon natin ngayon. Umuulan-ulan nga dito sa amin. Sakto naman din na nakauwi na rin ako dito sa bahay. Kagagaling ko nga lang din sa trabaho at tamang pa-day off na rin tayo ngayon. Thank you Lord at nakarating ako ng matiwasay dito sa bahay. Nakaidlip nga lang ako ng konti nakasama si Yayam at ito nga ilang saglit lang ibumaba na rin kami. At naunahan pa nga pala ako ni Yayam dito sa... Paano ay nakita niya itong si nanay na nandito sa aming kusina, sa aming dirty kitchen. Habang natutulog pala kami, sinimulan niya na ngang lagain ito yung langka na aking binalatan kanina na bago ako natulog, iniready ko na nga ako, baka tamarin pa ako. Meron din nga pala kami ditong daing na bigay pa ng aking classmate na galing ng Kulyon. Shoutout sa iyo classmate, thank you very much dito sa daing na ito. Alam ko mamahaling klaseng daing ito, hindi ko nga lang alam kung anong tawag dyan. At ito nga guys, iyan, sabi ko kay nanay, tulungan niya na rin ako sa pagluluto, gawa ng umaambon-ambon nga at ang aming mga pangsahugi galing pa doon sa itaas ng bahay. So kailangan ipauli-uli talaga, ganun pa man, talagang exercise na rin yun sa amin. Pero kailangan talaga merong bantay sa bulinggit para hindi laging lumalapit dito gawa ng umuambon-ambon nga. At ito nga, tingnan nyo yung panahon natin ngayon, o diba, pero kahit na umaambon, yung aming kapitbahay doon sa kabila guys, o tuloy pa rin ang kanilang mga ginagawa. Hindi nila inainda yung ambon. At ito nga, marami pa nga pala kami dyang dadamuhin guys. Pero kanina, bago ako natulog, inagbunot na rin ako ng ibang damo dyan na pwede kong hilahin. Dahil nga, sobrang pangit na nga talaga sa paningin. Pagka kayo yung nandito, talagang eager na eager din kayo sa pagdadamo niyan. Pero sobrang nakakapagod nga, kaya nakatulog na rin ako. Yun nga sinasabi ko guys, nakagaling ko nga lang din sa trabaho. Kaya kailangan ko talagang mag-idlip. At ito nga, dahil wala pa rin kaming lutong ulam ni nanay, ang kanyang niluto kanina ay para lang sa bulinggit. Ayan, ito guys, nakita ko na nga rin pala ito yung langka kanina. Kaya bago ako natulog, akin na nga po na i-prepare ka ko, makatamarin pa ako mamaya. Kaya ayan guys, pagbaba ko nga itong si nanay, sabi ko nga sinimulan niya ng lutuin. At ito nga guys, nakita ko nga kasi pagka si nanay lang, hindi niya rin talaga alam kung anong hahalo namin dyan sa langka para lalong sumarap. Ito nga nakita ko rin ito yung daing, kaya sinimulan ko na ngang prituhin bago namin ilalagay sa aming ginataang langka. Abay talaga naman, tiyak talagang mapaparami na naman ang kain namin ito ni nanay, lalo pat dalawang nga lang kami, parehas din namin paborito ito. Lalo pa ganito kasarap yung aming daing na ilalagay. Binabad ko nga lang yan siya saglit sa tubig para kako mabawasan yung alat kung maalat man ayan. Nabawasan na nga, hindi nga rin kasi kami kumakain ito pagka hindi namin hinahalo sa gulay dahil nga nag-iingat na rin kami at baka tayo magkaroon ng UTI. O di ba, ingat-ingat na rin tayo dahil meron naman din tayong history na ng UTI. Kaya kumakain ako ng ganitong daing pagka yun na panghalo lang sa gulay, or pwede rin naman minsan-minsan lang at hindi palagi, at kailangan nating uminom ng maraming tubig, kaya ganun. At itong si Yayam guys, talagang eager na rin siya na lumabas at gusto na rin pumunta rito sa amin. Kaya itong si nanay, lagi lang nakaharang sa kanya, talagang hindi talaga po pwede na lumabas dahil nga gawa ng tuloy-tuloy pa rin nga ang pag-aambon. Buti na nga lang, ganito lang kahina at nakakapagluto kami rito. O ayan guys, malapit na matapos at nilagay ko na nga rin dyan sa toppings natin sa ating langka dahil nga sabi ko nga kay nanay guys, talagang napakasarap nga nung aking tinikman. So paano ba yan? Hanggang dyan na lang muna. Kita-kits ulit!